am ready. GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Mga kapuso, lalong lumakas at isa na ng typhoon ang bagyo dyan sa may Western Pacific Ocean at may international name na Choi 1 ayon yan sa JTWC. Pero mababa pa rin ang tsansa nito na pumasok ng Philippine Area of Responsibility. At dahil malayo pa sa Pilipinas, walang epekto sa ating panahon ang hinahatak nitong hanging habagat o yung southwest wind flow. At ayon sa Pag-asa, trough ng isang low pressure area ang nakakaapekto ngayon dyan sa may Visayas at Mindanao. Kaya bukas ng umaga, asahan ng ulan dyan sa Zamboanga Peninsula at sa hapon, uulanin na rin ang natitirang bahagi ng Mindanao. May mahinang ulan naman dyan sa may western at central Visayas sa umaga at sa hapon, buong Visayas na ang posibleng ulanin. Habang sa northern at central Luzon at kasama ng probinsya ng Palawan, posible ang mahinang ulan lalo na pagdating sa hapon. Sa Metro Manila, may tsansa ng mahinang ulan pagdating sa hapon hanggang sa gabihan. Mang Tani, ito po nag-post si Lazo Angelo sa magtanong kay Mang Tani. May epekto ba raw ang El Nino sa pagsisimula at pagtatapos ng amihan season? Vicky, Lazo, karaniwan kasi sa huling bahagi ng Oktubre o sa unang bahagi ng Nobyembre, nagsisimula ang hanging amihan o yung Northeast Monsoon Season. At tumatagal ito hanggang Marso at dahil nga sa El Nino ay posible na maaga itong magsimula pero huli itong magtatapos at yung paghina ng amihan, isa yan sa may epekto kaya sa pagpasok nito ngayong taon, magiging mas mainit kaysa sa karaniwan sa malaking bahagi ng bansa, kasama na dyan ang Metro Manila. Pero may bugso pa rin ang hanging amihan pero posibleng hindi ito magtatagal tulad ng mga taong walang El Nino. Yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News.